Hawak na ng Justice Department ang reklamo laban kay Senador Robin Padilla kaugnay ng umanay pagtulong na makaalis si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Habang posible umanong magkaroon ng hiwalay na kaso sa ICC si de la Rosa sa oras na siya'y maaresto. Yan ang ulat ni RR Tubise. Nilinaw ng legal representative ng mga biktima sa International Criminal Court na hindi dapat maantala ang nakatakdang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026 sakaling maaresto o maisuko sa ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, maaaring magkaroon ng hiwalay na kaso laban kay de la Rosa kung maisusuko ito sa ICC. Pero depende pa rin sa prosecution at sa desisyon ng chamber kung hiwalay o pagsasamahin ang mga proceedings. Well, dapat po hindi makakapag-apekto po kung ano man pong mangyaring sa pag-aresto at pag-surrender kay Senator Bato. Dahil una po, base ng po sa mga previous chamber practice, pwedeng separate po kasi yung kaso. Now, let's say po, naaresto po si Senator Bato de la Rosa at na-surrender po siya sa ICC under our Republic Act 9851. So magkakaroon po ng separate na case po, the prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa. So pwede pong nakaseparate po sila, pwede po silang i-consolidate, ngunit naayon po yan sa kung ano magiging motion ng prosecution at sa decision po ng chamber. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang reklamo ng CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap ng DOJ ang reklamo kahapon, May 28. Isa sa ilalim ito sa evaluation alinsunod sa itinakdang proseso at mga umiiral na panuntunan. Sakaling may sapat na ebidensya, isa sa ilalim ang reklamo sa masusing preliminary investigation para matukoy kung may sapat na ebidensya para kasuhan sa korte ang senador at iba pa. Ayon sa DOJ, magbibigay lamang ng karagdagang detalye kapag nasuri na ang reklamo at kung may batayan para ito ay idakit sa preliminary investigation. Hindi pa malinaw kung anong klaseng reklamo ang inihain laban kay Padilla. Pero kaugnay pa rin ito ng umano'y pagtulong ni Padilla sa pagtakas ni de la Rosa mula sa Senado noong May 14. Samantala, hindi naman nangangamba si Andres na maaantala agad ang trial dahil sa panibagong assessment sa kalusugan ni Duterte para humarap sa paglilitis. Wala naman pong pangamba kasi ako po, naintindihan ko po na yan po ang duty at obligation po ng trial chamber under the Rome Statute. So yung prosesong pong yan, hintayin lang po natin, ngunit kahit po nandiyan po yung proseso, mahalaga po na mayroon po nakastate na trial date which is November 30, 2026. Ayon pa kay Andres, kailangang balansehin ng ICC ang karapatan ng akusado at karapatan ng mga biktima sa mabilis na pagdinig. Kahit po yung akusado, meron siyang right to trial without undue delay. Kaya kung efficient, effective at fair yung proseso po, nakakatulong po to sa lahat po ng parties at ng mga victim participants. Kaugnay ng plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, sinabi ni Andres na mahalaga ang mga ito para maipakita ang modus operandi, mga partikular na insidente at konteksto ng umano'y systematic attack. Since this is crimes against humanity, they will prove and show that there was a widespread and systematic attack because of a state and organizational policy. So all of those witnesses will be important. Mahalaga rin umano na masundan ng mga biktima ang proceedings sa sarili nilang wika gaya ng Tagalog at Cebuano dahil victim-centered ang proseso sa ICC. Well, it's important for the victims to also listen to the ICC proceedings in their own language so that they can directly understand what are the events and what are the proceedings happening in the ICC. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.